Magandang hapon po. Sinalubong ng trahedya ang mga sakay na isang van sa Sariaya, Quezon. 7 ang patay at 7 ang kritikal nang masalpok sila ng delivery truck. Nakatutok si Jonathan Andal. May bata pa. Nagtulong-tulong ang rescuers sa pagsagip sa 14 na pasaherong naipit sa loob ng van na ito sa Sariaya, Quezon matapos bumangga sa kasalubong na delivery truck. Pahirapan ng pagsagip, gumamit ang mga rescuer ng hydraulic bolt cutter para maialis ang mga naipit. 7 sa mga sakay ng van ang nasawi at 7 ibang sakay ang kritikal sa paggamutan. Sugatan din ang driver at pahinante ng delivery truck. Ayon sa pulisya, mag-aalas 6 ng umaga kanina nang sumalubong ang van sa linya ng delivery van na papunta sana sa Bicol kaya sumalpok. Wasak ang van sa tindi ng pagkakabangga. Posible umanong nakatulog ang driver ng van na pabalik sana sa Laguna at Bulacan. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya at kasamang inaalam ng pulisya kung namamasada bilang kolorum ang van. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nauna nang sinabi ng NEDA na 64 na piso ang dapat na daily food budget para hindi masabing food poor ang isang individual. Sa panahon ngayon, hanggang saan nga ba aabot ang 64 pesos mo? Yan ang inalaam sa pagtutok ni Von Aquino. Sabi ng NEDA kung 64 pesos ang budget mo para sa pagkain kada araw, hindi ka pa maituturing na food poor. Ang tanong, kasya nga ba ang 64 pesos para sa 3 meals para sa isang tao kada araw? Nag-ikot kami sa Mega Q-Mart sa Quezon City para alamin ang presyo ng item sa sample menu na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Sa almusal pa lang, aabot na sa 20 pesos and 50 centavos ang halaga ng scrambled egg at kape. Sa tanghalian, ubos na agad ang 64 peso budget dahil aabot sa 82 pesos ang munggo na may malunggay at dried dilis kasama ng isang panghimagas na saging. Ang pritong tilapia at ginisang gulay para sa hapunan, aabot na sa 68 pesos. Para sa merienda, 4 pesos to 22 pesos ang budget kung gusto mo ng isang pirasong pandesal at isang maliit na kamote. Sa kabuuan, naabot sa 174 pesos and 50 centavos ang lahat ng nasa menu ng PSA. Hindi pa kasama ang bigas na 52 pesos per kilo at iba pang ginagamit sa pagluluto tulad ng mantika, patis at asin na aabot sa 30 pesos. Tinanong namin ang mga mamimili kung mapagkakasya nila ang 64 pesos para sa isang tao para sa 3 meals kada araw. Kulang, almusal lang yun pag ikaw magluto. Sa merienda, kulang pa nga yun ho eh. Ang grupong Bayan Muna sinubukan ding bilhin ang nasa menu ng PSA gamit ang 64 pesos sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ang nabili lang nila, munggo, asin, 2 pirasong saging, kamoteng kahoy at 1/4 kilo na bigas. Hinahamon ko sila, gusto nila silang mamili. Para mapatunayan po natin na kaya po nilang budgetin yung 64 pesos na sinasabi nila. Ayon sa isang ekonomista, dapat iakma sa inflation ang survey ukol sa halaga ng pagkain ng bawat Pilipino kada araw. Tingnan po natin ang nutritional requirements. Yun. Ano po ang sustansya ng mga kinakain at nabibili ng halagang 64 pesos kada araw. Mas mahalaga na makita natin, halimbawa, saka sa mga lugar po makita natin gaano ba kataas ang presyo? Kasi iba-iba ang inflation, iba-iba ang presyo kada lugar. At iba-iba rin po ang sinusweldo ng ating mga manggagawa sa iba't ibang lugar. Naniniwala rin siyang hindi sapat ang 64 pesos kada araw. Ang panawagan ay magkaroon ng tama at mas makahulugan na survey kung ano ang pangangailangan ng mga mamamayan. Definitely po ang 64 pesos kada araw ay hindi po sapat. Ire-review na rin daw ng NEDA ang poverty threshold dahil mahigit 1 dekada na rin daw itong naset. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Inaasahan ngayong bare months magsisimula ang epekto ng La Nina na posibleng magdala ng mas malalakas sa pagulan ayon sa Pag-asa. Pinaghahandaan na mga banta nito sa kalusugan kabilang na banta ng pagkalat ng African swine fever. Narito ang aking pagtutok. Kung ang El Nino nagdulot ng halos 10 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, mas kinatatakutan ng mga ahensya ng pamahalaan ang La Nina
Ayon kay Calamities and Disaster spokesperson Joey Villarama. Ang focus po ngayon in terms of the agriculture sector is water management. Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang masakahan, matcha-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Sa Pag-asa advisory nitong August 7, 70% ang posibilidad na magsimula umira lang La Nina sa Agosto hanggang Oktubre at maaaring magtagal hanggang sa Marso ng susunod na taon. Ibig sabihin, posibleng maging mas malalakas sa pagulan at mga bagyo na mararanasan hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Kaya minamadali ang ilang proyekto para sa water impounding system tulad ng mga dam. Bukod sa agrikultura, pinaghahandaan din ang banta sa kaligtasan tuwing may bagyo at mga baha. Pinaiigting ang ugnayan ng Department of Agriculture at Department of Health sa pagtutok sa banta ng La Nina sa kalusugan ng mga tao at mga hayop. Lalo't sabi ng DA, dahil sa mga pagbaha, kaya dumami ang mga kaso ng African Swine Fever. Panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tutukan ng mga checkpoint at bakunahan kontra ASF bago pumasok ang La Nina. Ang importante is yung biosecurity and yung checkpoint natin dapat ayusin and bantayan yung pag-transport ng mga baboy sa other places. If magiging aggravating factor ang bagyo, ang pagbabaha, ang ulan sa pagkalat ng disease, whether sa livestock, sa mga hayop o sa mga tao, definitely pag-uusapan yan. Sa Dam and Flood Conference kamakailan, nagkasundo mga ahensya na paigtingin ng early warning systems, ang paggamit ng communication channel sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam, at ang mas aktibong papel ng mga LGU sa pagpapalaganap ng impormasyon. Isa ito sa mga pinuna ng Pangulo na mag-inspeksyon sa Valenzuela matapos ang bagyong Karina at Habagat. Kailangan single at saka unified yung source of information para hindi malito yung mga tao. Number two, the importance of the local government units in disseminating the information and the instructions. Sa Metro Manila, patuloy ang apela ng pamahalaan sa mga mamamayan na maging bahagi ng solusyon at huwag palalain ang problema ng basura na isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pagbaha. Tiniyak ng task force sa may pondong 15 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction Management ngayong taon. Dagsang blood donors ay ika-28 taon ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting event ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross kahapon. Kasama sa mga nag-donate si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Narito ang aking pagtutok. 20 years and counting na ang Sagip Dugtong Buhay, ang taunang bloodletting event ng GMA Kapuso Foundation at Philippine National Red Cross. Layo nitong makalikom ng maraming blood bags para makatulong sa mga taong kailangang masalina ng dugo. Natataon din ito sa birthday ng Ambassador and Special Advisor for GMA Kapuso Foundation at 24 oras anchor na si Mel Tiangco. Siya raw kasi mismo nangailangan dati ng dugo. Na-heart attack ako nung mga panahong yun eh. So, I needed blood very badly. Ganito pala kahalaga ang dugo sa isang tao. And what better time to hold a bloodletting project than on your birthday? Bakit? Aba, nakalampas ka na naman ng isang taon. Kasamang nag-donate ng dugo ang Kapuso fans, pulis at sundalo sa pangunguna ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Nag-donate din ang AFP ng 4 million pesos para makatulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Tinanggap ito ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Literal po na galing sa ating mga sundalo ito because this came from the subsistence allowance ng ating mga sundalo. At para maging mas enjoyable pa ang charity event, nagpakilig ang ilang Kapuso artists tulad ng Sparkle P-pop group na Cloud7. Hulikam ang pangahablot ng cellphone ng isang lalaki sa Antipolo City. Ang suspect nagpa-cash in sa e-wallet pero may masama palang pakay. Nakatutok si EJ Gomez.
Sa kuha ng CCTV, kita ang pagbili ng lalaking ito sa isang tindahan sa Barangay de la Paz, Antipolo City, alas 10 ng gabi nitong Biyernes. Tumambay, umalis, pagbalik may suot na helmet para magpa-cash in sa online wallet. Kwento ng tindera, angkas ng isang motorang suspect na inakala niyang pasahero ng isang motorcycle taxi riding app. Nagpa-cash in po siya ng 50 pesos and then nung nasend ko na po, sabi niya po kung pwedeng picturean niya daw po yung resibo. Tapos nung pinakita ko na po sa kanya, dun niya na po in-snatch po yung phone ko. Sinubukan daw habulin ng barangay ang mga suspect. Hinabol po nila hanggang sa taktak nila nahabol kasi sobrang tulin po ng takbo ng motor. Nagkakahalaga ng 13,000 pesos ang natangay na cellphone na naglalaman ng 2,800 pesos sa online wallet nito. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang mga suspect. Paalala sa mga tindahang nag-o-offer ng cash-in sa mga online wallet. Huwag nilang ibigay yung cellphone. Halimbawa, hingi po sila ng picture confirmation. Kung gusto nilang picturean, kunin nila yung cellphone ng customer para sila na mag-picture. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon ang nais magpalikas ngayong Alert Level 3 na roon sa gitna ng tumitinding hidwaan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy na nag-aalangan pang lumikas. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Kasunod ng mag-iisang taon ng giyera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Sa pinakahuling pambobomba ng Israel sa southern Lebanon, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata ayon sa Hezbollah. Kahapon pa hinihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 Pinoy roon na wag nang hintaying lumala ang giyera at lumikas na hanggat bukas pa ang mga paliparan. Sa 1,000 nagsabing gustong magpalikas, mahigit 300 ang nakauwi na sa Pilipinas. Ito yung mga undocumented o di kaya yung mga bagong dating lang sa Lebanon, hindi pa sanay sa regional tensions. Ang kailangan lang yung kanilang exit clearance. Kasi yung pagbabayad ng plane ticket, bayad ng pamahalaan yan. Ang Overseas Workers Welfare Administration nanawagan sa mga kaanak o kakilala ng mga OFW sa Lebanon na pakiusapan silang umuwi muna sa Pilipinas. Si Bernadette Giyang, na 8 taon ng OFW sa Beirut, Lebanon, hindi raw muna lilikas kahit pinauuwi na ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi naman po ako nag-aalala. Pero yun lang, gusto ko pong lumipat na sa kung may lipatan po ako. Huwag kang mag-alala sa akin kasi okay naman po ako dito. Kung lumala ang sitwasyon, baka uwi na rin ako. Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon o voluntary repatriation at sagot ng gobyerno ang gastos para sa mga nais umuwi. Minomonitor din ng DFA kung kailangang iakyat ito sa Alert Level 4 o mandatory repatriation. Sabi ng Department of Migrant Workers, handa silang tumulong sa paglikas. Tense ang sitwasyon. Merong mga events o haka-haka o mga pinapalagay na mangyayaring kaganapan in the next few days na nagsasabing nagbabadya na lalala ang sitwasyon. Kung hindi makakaalis ng Lebanon, pinapayuhan silang lumikas sa mas ligtas na lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bidang mayamang kultura ng Davao sa makulay na pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Silipin yan sa live na pagtutok ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kent. Happy Kadayawan, Ivan! Dinagsa ng mga turista ang mga pangunahing kalsada sa Davao City kanina para masaksihan ang Indak-Indak sa Kadayawan Street Dancing Competition na isa sa mga major activities sa 39th Kadayawan Festival. Bumida ang makukulay na floats at kasuotan na hango sa mayamang kultura ng Davao sa mga pangunahing kalsada ng Davao City kasabay ng selebrasyon ng 39th Kadayawan Festival. Pumarada ang nasa 11 ethno-linguistic tribes ng Davao City. Suot ang kanilang makukulay na damit. Sabay sa indak ng musika, ang cultural performances ng mga lumuhok. Ibinida rin ng iba pang kalahok mula sa karatig probinsya ang kanilang mayayamang kultura.
Sa pamulak sa Kadayawan, nagpasiklaban naman ang mga float na hango sa mga sumisimbolo sa Davao, tulad ng agila, durian, waling-waling at iba pa. Ipinasilip naman ng mga kalahok sa indak-indak sa Kadayawan ang kanilang finale performances sa loob ng San Pedro Square. Sa talumpati ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa, magkaiba man ang paniniwala at pinagmulan. Importante kayo ang unity nato. Kung ato ang kusog pod, atong strength kay nasa atong pagkalahi-lahi, our strength is in our diversity. So mao nang timan-an nato na kita magtuo lang kita permiting tinabangay, walay mo tumba sa Davaoenyo. Ivan, sa mga oras na ito, nagsimula na ang indak-indak sa Kadayawan Showdown sa San Pedro Square kung saan maglalaban-laban ang 8 para sa open category habang 7 naman para sa Davao City School-based category. Samantala, nakikisaya rin sa mga kapuso nating Davaoenyo sa Kapuso Mall Show, sina Barbie Forteza at David Licauco. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Pinaimbestigahan ng DILG ang umano'y paggamit ng truck ng Bureau of Fire Protection para punuin umano ang isang pribadong swimming pool sa Taytay, Rizal. Sa isang urgent memorandum, iniutos ni DILG Secretary Benher Abalos ang investigasyon sa litratong ipinost sa social media. Inaalam na raw kung sinong tauhan ng BFP ang sangkot sa insidente. Sabi ni Abalos, maaring ma-relieve sa pwesto ang mapatutunayang lumaba. Ipinrotesta ng China ang pananatili sa Escoda Shoal ng ating barkong BRP Teresa Magbanwa. Sabi ng China, kanila raw ang paligid ng Escoda Shoal. Bagay na kinontra ng ating Coast Guard na naglabas sa mga video at larawan ng pagsasalo-salo ng mga taga-China Coast Guard at mga sakay ng Chinese Maritime Militia vessels. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa huling monitoring ng International Advocacy Group na Sea Light, hindi bababa sa 4 na Chinese militia vessels ang nasa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Naroon din ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon ng Philippine Coast Guard para magbantay. Pero pinapalagan ito ng China. Kanila raw ang Spratlys o Nansha Islands kung nasaan ang Escoda na tinatawag nilang Shanbin Reef. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi otorisado ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas. Sabi ng China, panghihimasok nila ito sa kanilang soberanya, labag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at isa nilang seryosong banta sa kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang panghihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Minomonitor daw ng China ang sitwasyon at hindi nila sila mangingiming gumamit ng puwersa para protektahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Sagot ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Kaya may karapatan ang mga barko ng PCG manatili roon gaano man katagal na hindi nangangailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Sabi pa ni Tariela, dapat tigilan na ng China ang pagbanggit sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dahil sila mismo nilalabag ito. Ilang malalaking barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, pati naval assets na raw ang pinadala nila sa Escoda Shoal, bagay na nakadadagdag sa tensyon sa rehiyon. Dagdag ni Tariela, hindi dineploy ang PCG doon para mang-udyok, kundi para protektahan ang karapatan doon ng Pilipinas, lalo na sa mga iligal na pangingisda at pagnanakaw ng yamang dagat na nakasisira sa marine environment. Kamakailan, naglabas ng mga larawan at video si Tariela ng mga tauhan ng Vessel 5303 ng China Coast Guard na sa halip aniya na mag-inspeksyon sa mga Chinese Maritime Militia vessel malapit sa Escoda Shoal ay nakihalubilo at nakipagsalo-salo pa raw sila. Malinaw raw na walang formal na boarding procedure para questionin ang pananatili roon ng militia vessels kahit hindi naman nangingisda. Hininga namin ng komento ang Department of Foreign Affairs o DFA at Malacanang pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa ilang palengke sa Metro Manila at Batangas, nangitlog din ang presyo ng itlog. Piso po ang itinaas ng presyo ng itlog sa lahat ng size. Gaya sa Kamuning Public Market sa Quezon City na 8 pesos na ang kada small egg mula sa dating 7 pesos.
Sa Mega Qmart, tumaas ng piso ang presyo at hindi nagkakalayo ang presyo kada piraso. Sa Lipa City Public Market naman sa Batangas, hanggang 1 peso and 50 centavos ang itinaas ng presyo, depende sa laki. Kaya meron po mga mamimili na mas maliit na itlog muna ang binibili. Git ng ilang nagtitinda, may pagkakataong kinukulang sila ng supply mula sa mga retailer, kaya mataas ang bentahan. Sumabay ang pagmahal ng itlog sa pagtaas ng demand dito na ayon sa grupong Sinag ay dahil sa pag-iwas nila ng mga mamimili sa karneng baboy dahil sa African swine fever. Ayon sa Sinag, posibleng mapababa ang presyo ng itlog kung mapaparami ang produksyon. Sinusubukan po namin kunan ng payag ang Department of Agriculture pero wala pa silang tugon. Biglang bumagsak ng isang jet plane sa gitna ng air show sa southern France. Ilang saglit bago yan, nagpaikot-ikot muna sa ere ang aircraft bago tuluyang bumulusok sa Mediterranean Sea. Nasawi po ang piloto. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Dahil dito, kinansela ang demonstration ng aerobatics team ng French Air Force na kasama sa event. Bahagi ang air show ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng D-Day landing sa Provence noong World War II. Patay ang isang lalaki sa Rizal sa engkwentro sa pulisya na sumita sa kanya dahil sa bitbit niyang baril. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang videong ito habang nagpapatrolya ang mga tanod at pulisya sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal mag-aalas 12 ng madaling araw kahapon. Maya-maya, isang lalaking nakamotor na may bitbit na baril ang umalarma sa mga otoridad. Nung time na sinita siya, bigla siyang bumunot ng baril. Nung nakita na niya yung pulis, bigla siyang nagpaputok na ng kasi alam niyang marami kaming nagro-robing. Sa iskinitang ito sa Block 15, Puro 4, Lupang Arenda, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, nangyari ang pakikipagbarilan ng sospek sa mga otoridad. Nagpaputok ito ng 4 na beses. Ayon sa mga rumisponding tanod at mga pulis, umabot sa 500 metro ang itinakbo ng sospek sa iskinitang ito, bitbit ang kanyang baril. More or less 4 shots ang pinutok niya sa ating mga kapulisan at barangay public safety officer. Then from there, nag-return fire ang ating mga pulis. And yun nga, na tamaan itong suspect. Na-recover ang 4 na basyo ng bala ng 45 caliber na baril na ginamit ng sospek. Isinugod sa ospital ang sospek pero idiniklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, dati na raw nakulong ang sospek sa kasong pagbebenta ng illegal na droga at possession of illegal firearms at nakalaya nito lang Abril. Tinitingnan din natin ang anggulo na may mga kaugnayan siyang sa illegal na droga dyan sa nangyayari dyan sa Taytay, lalong-lalo dyan sa Barangay Santa Ana. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang isang LPA at walang direktang epekto sa bansa. Ang LPA sa loob ng PAR, mataas ang tsansa maging bagyo sa loob ng 24 oras. Huli itong namataan 630 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Napakalapit din ito sa linya ng PAR kaya posible rin lumabas sa loob ng 24 oras. Southwest monsoon o habagat ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Maaari naman magkaroon ng localized thunderstorms sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Maghanda po sa posibilidad ng flash floods at landslides. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue at ng pulisya ang mga vape product na wala umanong tax stamp sa gitna ng trade show ng vape sa Las Piñas. Ayon po sa BIR, kung walang tax stamp, ibig sabihin ay hindi nila bayad ang excise tax nito at itinuturing na iligal. Sabi ng BIR, tax stamp lang ang pwede maging patunay na bayad ang produkto. Sisirain ng ahensya ang mga nakumpiskang vape product matapos sumailalim sa inventaryo. Sinusubukan po namin kunan na pahayag ang mga nagtitindang nakuhanan ng produkto pati na ang organizer ng trade show. Magpapaseminar po ang BIR para sa mga vape sellers tungkol sa mga proseso para masigurong kumpleto ang buwis ng kanilang mga produkto. Pinatiko sa ilang kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo ang mga kongresistang suportado noon pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakaraang administrasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Political harassment, political attacks.
Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio sa 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban, hindi totoo ang paratang ng bise. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration. Noong isang buwan lang daw kasi yun. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang komite ng Kamara tungkol sa umunoy EGK at droga. Walang political harassment dito. If ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon, hindi namin po kasalanan yon. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panay-puri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Si Bato aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang ng banggitin ito ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Roque nalaman daw niya ito mula sa mga kongresista. Pero sabi ni Fernandez, Ako, I haven't heard any, no? Pag pumapasok po ako sa Kongreso at nagtatrabaho po kami, wala naman po kami nadidinig na impeachment. para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pause muna sa intense scenes ng Pulang Araw ang cast ng Hit Kapuso series. Time out sa iyakan at labanan dahil it's time for kambutan sa Tiramisu Cake Dance Challenge. Pero si Hiroshi David Licauco hindi sumabay at pabiriw niyang caption, ang hirap daw nilang turuan. Definitely not a drill din ang Emergency Dance Challenge ng cast and crew nito. May hataw moves na may aliw transition pa. Maria Blanc. Ozawa. Maria Ozawa. Maria Ozawa. At mula naman sa kanyang aliw answer sa Family Feud Philippines, ngayon co-star na ni David sa Pulang Araw si Maria Ozawa na gumaganap bilang Haruka Tanaka na ina ni Hiroshi. Kwento ni David na starstruck daw siya nang makita ang aktres sa kanilang taping. Actually, paakit dito nakita ko si Maria Ozawa. Gulat ako na na nandyan siya, tsaka ang ganda niya. Kahit po sino deserve ang second chance, pati na po yung mga aso at pusa na pinagmalupitan. At ngayon pong National Aspen Day, ang ilan sa kanila hinanapan ng kanilang forever home and family. Narito ang report. Hanap mo ba ay asong charming o kaya naman ay makulit na muning? Perfect sa iyo ang celebration ng National Aspen Day ng Animal Kingdom Foundation. Dito ang mga rescue dogs and cats kabilang ang mga biktima ng animal cruelty, pwede mong bigyan ng bagong family at forever home where they can feel safe again. Kailangan po syempre meron tayong capability to take care of the dogs. Kailangan din meron silang capacity for the veterinary sa vet clinics. Si Dindo, certified dog lover na looking forward na makasama sa kanyang hobby ang new adopted dog. Gusto ko rin siya makalaro. Buti nga meron na ngayon ako uli. I'm so happy. Si Raquel naman tila na love at first sight sa asong si Mori. Parang tinatawag ako ni Mori. Tapos parang gusto ko na siyang i-adopt. Nag-aalaga talaga kami. Mahilig kami sa mga dogs. Gaya nila, forever home din ang nahanap na asong si Dolly. Isa siya sa Posionista Dogs sa Cute Paanda ng Philippine Animal Welfare Society. Nirescue siya ng POS sa Aklan dahil may nagbuhos ng mantika, kumukulong mantika sa mukha niya. Nung nakita namin na pinapaampun siya sa POS, naulog na lang yung loob ko. Gaya ni na Poker and Derby na kapwa na rescue mula sa sinalakay ng Pogo Hub sa Porac. From Pogo to Poging Doggo. Okay na sila for adoption ngayon. They've been neutered, spayed. Naka-recover na sila from their malnutrition and yung mga sakit-sakit na nakuha nila dahil hindi sila pinakain for like
1 week. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.